ito na yung ating 4th day at pauwi na tayo mamaya. And this is gonna be the end of Boracay 2025. Ano naman ang iyong mga takeaways? Ano naman ang iyong mga masasabi sa ating gala for this year kasama mga bata? Una, syempre, magastos. Okay. Kasi kain kayo ng kain, bili kayo ng bili. Okay. Pangalawa, syempre nag-enjoy. Kasi nakita ko mga bata na may tantrums pa, pero pero nag-enjoy sila. Okay. Kahit uuwing negra at negro, nag-enjoy talaga sila. Kasi ano naman talaga eh, Boracay for me is talagang very relaxing. So, maraming tao sa summer. Pero, ito yung lugar na babalik-balikan mo talaga kahit napuntahan mo na. Kasi may mga lugar ako na, ayoko na yan kasi napuntahan ko na. But Boracay, probably babalik-balik. Tuwing birthday. Pwede naman. On the financial side, ano naman ang iyong thoughts about it? Syempre, magastos ba yung Boracay? Oo, magastos siya. Kaya ba ng lahat? Una, lalo kung may mga bata kayo, you can never say no talaga kasi as a part ng magulang. Pag hindi mo kasi nabigay sa anak mo yung gusto nila, parang nakita sila ng shake, 200 pesos. Sabi nga ni Cebu, champurado, 25 lang yan. Shake, less than 50 pesos lang yan sa Manila. But here, 200. Ang range niya is 200-250 pesos per siguro mga yun, 335 or 500 ml na shake yun. Tapos ganun yung presyo. Kasi gano'n naman talaga yun. Kung nasaan yung commodity, doon na nagva-vary yung presyo, diba? So kung nasaan ka, tama naman yun. Kasi yung coke sa tindahan, at saka yung coke sa airport, at saka yung coke dito sa Boracay is magkakaiba na yung presyo. But on the nutshell, when it comes to, tayo, hindi naman tayo mayaman, pero we managed to do this. Bakit natin nagagawa yan? Paano natin nagagawa yan? Siyempre, una, may mga panahon talaga na nagtipid para ma-afford ko. Kasi yung ordinary people na hindi talaga siya ako kasi yung tipo ng tao na ayoko yung masusunod yung layaw ko through utang. Ayoko talaga yun. Kaya as much as possible, pinag-iipunan, pinaglalaanan, pinaghahandaan yung mga bagay na ganito. Kasi makita ka man ng ibang tao, hindi ka nila mababash. Pag-post ka man na nasa Boracay ka or at least wala kang utang. Wala kang utang. Kasi kapag may utang ka, parang sakit ako, kapal naman na ito. Kapag Boracay yung utang sa akin. Hindi ba naman bayaran? Yung mga something like that. Hindi mo kasi mapipigilan yung komento ng ibang tao. When it comes to ganitong, kung sa atin, normal na lang to ganito. Pero sa kanila, gastos naman na ito. Piling mayaman, charet. Pero at the bottom line is, we don't care naman. We don't care what people say. Kasi kung lagi tayo nakatingin doon, syempre alam naman natin yun. Madidistract tayo. So, move on lang tayo. Ano gusto natin gawin sa buhay. But of course, yun nga sabi mo, make sure na wala kang utang bago ka magganito kasi may masasabi nga yung tao, lalo na yung mga pinagkakautangan mo. Since dapat syempre iniisip din natin yung part na kung saan meron tayong responsibility. That's about it. What about sa atin naman? Ano naman yung sa atin dalawa? Though close naman talaga tayo, pero what does this things like going to Boracay, El Nido, or things like kasama yung mga bata, what does it give us? Ngayon, syempre, extraordinary. The birthday is extraordinary. The celebration extraordinary. Kasi
kasama na nga sila. Usually kasi tayo lang dalawa. Sa mga nakaraan, nasama naman natin si ate at si kuya. Pero yung maliliit natin na nakasama natin dito. Iba yon kasi yung alam mo yon yung fulfilling yon kasi syempre hindi naman natin pwedeng i-ano sa magulang natin dati kasi yun yung afford nila. Na napakarating tayo dito na syempre hindi basta-basta nga yung gastos ulo sa lahat. Yung makita mo sila nung nakarating dito at the early age, di ba? Parang ang sarap sa feeling, parang ay yung ano, siguro 1/8 na portion ng pagkatao nila is malaking bahagi na naipapasyal talaga sila. Tsaka para magkaroon naman sila ng kwento. Kung meron kasing kwentong tulad ng lagi natin sinasabi, ano ba yung kwentong mahirap mo? Pero syempre dapat at the early age, meron ka din yung kwentong hindi naman puro kahirapan. Kasi life is like ikaw din naman magde-decide eh. Kung bata pa lang, pakita mo na sa mga bata na ang buhay ba ay puro strive na lang, puro grind na lang, puro pagsisikap na lang, yun lang yung matututunan nila. Pero dapat binibigyan natin sa kanila yung chance na ma-enjoy yung life at the early age, na hindi naman nag-sacrifice. And nandun yung role natin mga magulang. Na ipakita sa kanila na eto, mag-strive ka, magsikap ka, magtipid ka, kasi may goal ka. Na kung gusto mong makuha to, kung gusto mong once a year, o kaya twice a year, makapag-relax ka naman katulad ng ginagawa ng iba. At saka I remember na bago tayo mag-Boracay, siguro last year pa planning pa lang. Mga late quarter of last year. Naturuan natin sila kung paano magtipid, tsaka mag-ipon. Remember, binilan mo pa sila ng alkansya, o yung pag may ginawa kayo sa akin, pag may ginawa kayo sa amin na very good, babayaran namin kayo. Pero ipunin nila. Pero ipunin. Kasi pang aeroplano. Pamasahe sa aeroplano. Kasi takot sila maiwan. Pag wala silang naipon, hindi sila makakasawa dito sa Boracay. Tama. What about ano naman yung thoughts mo or masasabi natin sa mga, syempre may mga kaibigan din tayo, may mga kakilala tayo na kasabay natin nagsimula, kakro natin sa Jollibee, kasama natin sa trabahong ganito ng mga bata pa tayo, ka-classmate natin nung high school, classmate natin nung college. So thoughts about, paano ba kahit papaano makaahon sa buhay, yung tipong hindi naman yumaman agad, pero like what we are doing, paunti-unti kahit papaano, we make sure na umaabante tayo sa buhay. What's the secret? Ano yung maliban sa, syempre, siguro fortunate tayo na meron tayong kahit papaano maliit na business. So how should we treat life when it comes to, pangarap, success? Yung pangarap kasi nandiyan na yan yung bumuo pa lang kayo mag-asawa ng pamilya. Nandun na yung pangarap na magkaroon ng pangarap na magkaroon ng bahay, pangarap na magkaroon ng sariling sasakyan, ganun. Pero huwag manatiling pangarap lang. Kasi pag pangarap lang siya, baka magising ka na sa pagkakatulog mo ng mahimbing, di ba? Kasi nangarap ka nga lang, hindi ka gumawa. Siyempre, sabi nga nila, kapag nangarap ka, saan mo nang gawa? Una, siyempre, yung pagsasama ng mag-asawa ay, sabi nga, 2 is better than 1 sa previous natin na topic. Yung magkakampi kayo sa lahat ng bagay, hindi kayo magkaaway. Darating yung pagtatalo, pero syempre, dapat hindi yon umabot sa to the point na maghihiwalay, ganun. Kasi kapag dun pa lang, yung pangarap nyo, nabuwag na dun. Kasi sinukuan nyo na agad yung buhay mag-asawa. Pero sa una talaga, totoo naman yan eh. Although tayo naman, hindi naman tayo
nagkaroon ng mga away talaga na matindi, hiwalayan, or sakitan. Wala naman talaga tayong ganun. More on, alam mo na, more on, inaaway mo ako, tapos ako tumatahimik. Yan lang naman yun eh. More on. Pero, sa akin kasi, part yun eh. Then, to become successful as a couple, dapat ready rin kayo na as a couple is mag-decide, as a couple is mag-isip, as a couple is gumawa ng paraan. Hindi yung tipong may pagkukulang yung isa, susumbatan mo na, kulang, hindi mo nagagawa ganito, hindi mo nagagawa ganito. Ano yun naman yung part mo na dapat ginagawa mo? Tama yun kasi dapat partner talaga. Teamwork. And sa magka-team or sa magka-partner, time welcome na talagang yung isa magkukulang, yung isa hindi gaganap ng tungkulin niya, yung isa mahihirapan, yung isa minsan magpapabaya. Pero that's the beauty of genuine partnership katulad sa atin. Kasi marami na naman tayong pinagdaanan pero parang easy lang, hindi naman complicated, kumbaga hindi masyadong problematic yung mga pinagdaanan natin. At saka feeling ko talaga sa tahanan, kapag naniniwala ako sa ganito, hindi ako nagmapamahi, pero tawas. hindi ako naniniwala sa tawas. Pero pag, alam mo yon, yung kapag meron kayong peace of mind sa tahanan nyo, yung hindi magulo dahil sa mga anak, pero yung gulo na nag-aaway, ang daming issue, talagang hindi kayo magiging matagumpay or successful sa buhay kasi doon pa lang sa sarili nyong tahanan ay hindi na kayo nagkakasundo. What more sa ibang bagay pa. Mas okay na talagang sa bahay pa lang bago kayo bumuo ng isang business or ay magkasundo na kayo. Yung mga simpleng pagdedesisyonan ay nagagaling lang sa loob ng bahay mo. Kung yun pa lang, hindi nyo na masolve, paano pag nagka-encounter kayo sa business nyo na mas mabigat? Paano nyo masosolve? At syempre, when it comes to, i-add na rin natin, when it comes to doing business, kasi yun naman talaga yung yun naman talaga yung isang paraan, isang mabilis na paraan at sustainable na paraan para kahit paano iangat mo yung sarili mo o yung family mo from employment to something na mas maganda. Kailangan is naman siguro business talaga yung masasuggest ko, as in business na business na totoo. Kumbaga ikaw yung may-ari, ikaw yung nagsimula, ikaw yung I am not against those business na franchising or whatnot, networking. I am not against them, but the best pa rin is yung ikaw yung nagsimula, ikaw yung talagang nagma-manage. And I know you will agree na ang business ay hindi dapat sinisimulan sa utang. Bakit? Nakaka-stress. Kasi na-experience natin, personally na-experience, hindi ganon kalaki yung inutang. Pero nakaka-stress pala kapag sinisingil ka na. Kasi hindi, yung in-invest, wala pang ROI eh. So, may stress ka kasi kailangan mong magbayad. Pero pag binayad mo yun, paano tatakbo yung business mo? Wala kang... Hindi pa nga kumikita. Hindi pa nga siya kumikita. Yun yung nagsisimula pa lang tayo. Hindi pa natin alam yung i-manage yung mag-down payment ka, tapos iikutin ko, tapos yun. Ano ang tawag doon? Pre-sell. Yun, pre-selling. Yung hindi pa natin natututuhan yun. Kaya nung natutunan natin, malaking bagay talaga. Kasi kahit wala kaming malaking puhunan, yung
hindi ganun kalaki yung aming investment. Talagang, sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga. Kahit, ang liit lang nung kikitain, pero hindi kami gumastos, hindi kami nangutang, hindi kami naglabas ng pera. Kumbaga, laway lang ang puhunan, sabi nga nila. At saka, siguro isa rin sa mga nagpatatag sa atin sa business natin is yung customer service natin. Kasi may mga customer tayo na akala mo wala na, akala mo walang project, pero bigla na lang ko-contact, sir, may kailangan ako, may PO akong ganito. Parang out of the blue, kasi sa mga naging transaction natin, we always prioritize yung customer experience. 'Di ba? Nakita mo naman ako kahit extra expense tayo sa delivery. Pag may naiwan, talagang pinapadala ko. Parang ganun. So, ibig sabihin, customer service is always priority. Kasi pagdating sa business, customer yung number one na marketer natin. Or client yung number one marketer natin. We spend a lot of money sa marketing, sa ads, or whatnot. Pero kapag nakapag-build tayo ng customer list or customer talaga na loyal sa atin, sila mismo ang magsasabi dun sa mga kakilala nila. Like referral. Like for example, may na-encounter sila na naghahanap ng ganito, mayroon silang good experience sa atin. Tayo agad yung unang maiisip nila na i-recommend. Siyempre ikaw pa naman, sample, sa product lang. Sa ordinary product na araw-araw. Uy, kailangan ko ng mag-switch ako, kailangan ko ng sunscreen, gano'n. Recommend ko ba naman sa kanya? Kung nagpasunog ng mukha mo, hindi siya nakapag-protect. Siyempre hindi, di ba? Siyempre, kahit kahit pricey or i-recommend mo yung mas umeffect sa'yo. Mas naging effective sa'yo. Ganun din syempre sa atin, service kasi nire-render natin. So, anong service ba natin yung mas nag-effect dun sa ating client? Kasi kung hindi sila na-satisfy dun, una, wala tayong repeat order, which yung bumubuhay sa business kahit nakakaunti yung circle of client mo, pero kung mayroong repeat order, konti, sabi nga nila is kahit ang konti nung kita mo doon, pero yung tinatawag nilang bread and butter mo. Ayun. Passive customer ang tawag doon. Kumbaga, tuloy-tuloy. Hindi man malaki palagi, pero tuloy-tuloy. And tayo kasi nagbi-business, marami rin tayong sinubukan bago tayo nag-focus dito sa ating steel business, fabrication, and whatnot. Doon sa mga nagsisimula na mabilis sumuko, ano naman kaya ang problema nila? Malisaw-sawi. Kasi ang daming ang daming video sa YouTube, ang daming influencer, ang daming content creator na ganito sinasabi, which is tama naman halos lahat tama naman. Maliban lang dun sa diskarte over diploma, which is I totally disagree. Pero yung karamihan, tama naman Pero bakit yung mga tao is madaling sumuko pa rin sa pagbi-business? Madaling sumuko o kaya balisaw-sawin, lipat ng lipat. What can you say about that? Ako ba yan? Ayoko na. Si Miss ayoko na. Siguro dapat bago nila start up yung business nila is aralin talaga nila. At saka by heart, dapat syempre diba, yung business nanggagaling sa puso mo Kapag hindi mo kasi ginagawa yun by heart, madedrain ka at saka magsasawa ka agad. Tsaka dun ka kung saan yung forte mo. Kung hindi yun yung forte mo, pick X. Kasi
parang, ayun nga, hindi ka na mag-e-enjoy. That time will come, hindi mo ma-e-enjoy yung buhay mo, hindi mo ma-e-enjoy yung trabaho mo, yung business mo. Kasi, hindi mo alam eh. Hindi mo siya passion. Oo, hindi mo siya passion. Parang, tatamarin ka, isang araw sa buhay mo, tatamarin ka, sasarado mo na yung tindahan mo. Yan siya. Ako, hindi ko passion yung, sa business ko sa own business ko, hindi ko passion yung pagtatahi. Hate ko talaga yung kahit brief mo, ayoko talaga. Pero passion mo yung bedsheet na dapat mabango lagi yung bahay. Anak. Since nasanay ako sa mama ko, talagang baka malaglag ka. gusto ko mabangong higaan, gusto ko komportable yung mga anak ko, yung asawa ko, ako, kasi kaya yun yung tinayo kong business. Sobrang gusto ko araw-araw akong bibili ng bedsheet. So yun yung tinayo kong business na gano'n ako ng patayan. So gusto mo din yung mga mommies araw-araw din nagpapalit ng bedsheet? Oo naman. Siyempre gusto ko, hindi ko naman sinabing tularan nila ako kasi mag-asta. Lalo na pag yung asawa nila katulad ko na allergic. Allergic, kumaga allergic sa ano. Mga anak ko kasi ay namana yung pagka allergic rhinitis na kanilang papa. Kaya I make sure na malinis talaga yung higaan nila. Magkaroon lang ng konting pachiyan, tinatanggal ko na agad kung walang-wala naman kami. So on the nutshell, when it comes to business, kung ano yung passion mo, kung ano yung the best sa'yo, yun din yung i-provide mo sa customer mo. Kasi kami, yung construction business naman, una siya, engineer siya. So hindi niya agad pinractice. Pero ako kasi sa line of naging trabaho ko talaga yung sa sales ng construction. So, in-encourage ko talaga siya na napag-usapan namin yung ganung bagay. Saka mahalaga yun, lalo na kung partnership between husband and wife is mapag-usapan nyo yung itatayo yung business. Kasi pag hindi, gera na naman yan. When it comes naman sa financial management, although hindi naman ganun kalaki yung mga minamanage mo as CFO, as Chief Financial Officer ng company, as mommy, ano naman ang ating doon? Baka naman kasi sabihin nila is nasasabi nyo lang yan na kapag ganyan kayo kasi meron kayong pera. So, what's your thought about it? Yung kasi, naturalesa na kasi talaga sa nanay na matipid. Ako talaga, hindi ako matipid. May time na impulsive buyer ako. Pero, I make sure na yung ginagastos ko is kaya lang kitain nung pamilya natin. Hindi kasi ako yung tipo ng tao na hindi mo naman afford, pero ambisyosa ka. Ang pangit. Kaya, chill lang. Yung namin, diba, may babayaran tayo sa atin. Ay, make sure babayaran natin yun, i-rollo natin yun. Kasi pera ng kliyente. Siyempre, sa atin din naman, pag wala tayong masyadong kita, kasi dumaan tayo sa first quarter of the year na halos walang pumapasok na kliyente. Medyo struggle. Kasi siyempre, yung mga bayarin natin, yung utilities natin, yung mga bills natin, mga previous nating gasta, di ba? Tapos pumapasok yan, medyo nakaka-stress siya. Yun nga yung dapat wag mong utangin yung gala mo. Utang na loob. Stress ka, utang na loob. Ayun, talagang nung panahon na yun, first quarter, hindi ako nag-shopping masyado. At saka talagang inupuan ko yung trabaho. Tinulungan kita, di ba? Kahit na ang chill lang sana ng buhay ko kasi nandun ako sa bahay, nag-asikaso ako dahil may maliit ako. Pero nung naramdaman ko na nag-slow down yung business, kailangan may magawa ako, matulungan ko siya. Mararamdaman mo kasi yun as a finance. Kasi yung cash flow, nagta-tight talaga yon, yung mga budget, mga bayarin, andyan na. Tapos, pag wala kang pambayad, natural gagawa ka ng paraan. Yun yung siguro naging way ko kung para
Tapos binawasan yung budget hanggat kayang pagkasyahin, eto lang. Huwag tayong mag-exceed dito kasi eto lang yung budget natin. Tsaka siya, pag may gusto man siya, medyo kinokontrol ko. Once kasi na nandyan sa harapan mo yung pera, parang okay lang, hindi mo namamalayan. Though siya ay naglilista ng expenses, hindi namamalayan yung lumalabas na pera. Kaya, as much as possible, kinokontrol ko siya sa cash on hand. Kasi kapag marami kang cash on hand, feeling mo ang yaman mo na. Pero, hindi ka mayaman. Yung pera ay para Cash sa on hand kumpanya. Cash on hand lang siya. On hand mo lang siya. Hindi para gasta-gastahin mo. So, dalawang bagay ang dapat na binabantayan natin kapag nagbi-business. Ako, dalawang bagay lang talaga. At doon mo lalaruin. Una yung sabi mo kanina, nag-struggle tayo. So, nag-step up ka para magkaroon tayo ng sales. Yun yung una. Palakihin yung sales. Then yung pangalawa, palitin yung expense. Yun lang naman yun. That way, maraming bagay, maraming factors ang dapat i-consider sa business. Pero, two things lang naman talaga yun. Dalawang bagay lang ang dapat na binabantayan. Full effort sa sales and marketing para magkaroon ng customer or clients. Then, kontrolin yung expenses. That way, malaki yung gross mo. Then, babawasan mo pa ng mga regular expenses, mas malaki pa rin yung net mo. Right? Tama? Yeah, right. And lastly, I think I wanna ask is yung we don't encourage na mag-asawa agad ng maaga yung mga bata. Pero paano pag nandun ka na? Katulad na nangyari sa atin. Nag-start din tayo sa walang-wala. Nung bumalik ako abroad, akala nila mayaman. Akala nila marami na akong pera, pero wala din. Kumbaga, alam mo naman yung kwento ng OFW. Pag uwi, wala naman talaga. When it comes to, dahil at tayo naman kasi nagsimula, ako, matured na ako nun, syempre. At ikaw din, syempre, matured ka na nun. Ano naman yung, although hindi naman natin na-experience as a couple na magsimula ng batang-bata, pero what I'm saying is, ano kaya yung may papayo natin dun sa mga nagsisimula from scratch, kung sabihin natin from scratch, yung hindi naman nila sinadya, kumaga, let's say, hindi naman nila plinano, then talagang nagkapamilya sila. Una, huwag kayong masyadong kampante sa sarili nyo. Huwag kayong masyadong, do yung lakas na loob kailangan yun eh. Pero, pag-guide kayo, kasi yung mga magulang nyo, yung mga tao sa paligid nyo nakakatanda sa inyo, siguro mas na-experience nila yun eh. Hindi naman siguro masama kung makikinig tayo sa magulang natin or magpapaguide tayo sa magulang natin. Kasi wala naman sigurong magulang or tita, tito na gusto mapasama or mapariwara yung buhay nila ng mahal nila, diba? Kaya, syempre pag gina-guide kayo, may tinuturo sa inyo, huwag kayong ganito, ganyan, o magtiis lang kayo. Kasi yung away mag-asawa, natural na yun, darating at darating yun. Pero yung mapagtibay kayo nung pagsasama, ng panahon, ng buhay nyo, malaking bagay yun. Huwag kayong matakot na sumubok sa mga bagay-bagay. Tapos magkasya kayo kung anong meron kayo. Kasi sa simula, wala naman talagang ang yaman mo na kahit nga tagapagmana ka. Pinamanahan ka ng magulang mo siguro. Meron ka pa ring punto na wala ka eh. So, may gusto ka, ito lang yung meron ako. Magkasya ka doon. Tsaka hindi ka dapat mag-expend ng masyadong malaki sa isang bagay na hindi mo naman pakikinabang. Tayo, sa atin, di ba? Yung gamit natin or anong meron tayo, hindi naman agad-agad yun nung nag-asawa tayo. Masaya na nga tayo, meron lang tayong 6 inches sofa bed. And, syempre sa akin naman, syempre, tulad nung alam natin, is unahin lang natin yung tamang paglilingkod sa Diyos. Una yun Matthew 6:33. So una yun, then everything else will be given to us. So
Syempre, it doesn't follow naman na, ano ba, sumunod ka na ng maayos. Sumusunod ka ng, yung religious life mo is okay. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi ka nagagawa. Ibig sabihin lang nun, okay ka na sa part na yun. Pero, nandun pa rin yung mga susunod mong dapat gawin, which is take care of your family, ayusin yung finances, ayusin yung buhay nyo, then everything else will follow smoothly. So, yun lang, yan sa akin kasi tayo naman, maaga naman tayong nagkasama sa sa iglesia or sa MCGI. So, alam na natin yan. And, of course, kahit sino pa, kahit ano pa yung religion mo, pag nauna mo yung Diyos, and pag feeling mo okay ka na doon, dapat lalo ka magsikap, lalo ka magsumipag. Kasi doon naman ibibigay sa iyo ni God or ng Diyos yung mga kailangan. But it's not like ito kailangan mo. Oh, it's like, kailangan mo na ng bahay. Boom. Kasi maayos kang tagasunod ko. Ito bahay. Boom. Hindi ganoon. Walang magic. So ganun pa, ang ibig sabihin lang nun is you start with faith and of course works kung gumawa ka. Then kapag okay ka na doon, ituloy-tuloy mo lang yung pagsisikap. So everything else will be given to you. And last and effective and strong advice when it comes to family life. Family life ay syempre enjoy nyo yung buhay. Life is so short. Pero yun nga, work balance. Hindi pwedeng trabaho ka lang ng trabaho, hindi pwedeng pasyal ka lang ng pasyal. Dapat ibalanse mo. Kasi kami kahit namamasyal, nagtatrabaho kami. Kahit namamasyal, nagigilin kami. Kahit namamasyal, nasa gitna ng isla, sumasagot kami ng calls. Kaya, ayun, balansehin lang. Balance of life talaga yung kailangan. Kasi pag wala ka nun, una, pag puro trabaho, madidrain ka naman. Pag puro naman pasyal, maubos naman ang pera mo. Kaya, dapat balansehin mo lang ang buhay. Ayun, very nice. Balansehin at huwag masyadong gumastos ng wala na sa out of the budget. Sa akin naman, I think final thought is reduce the noise. Kasi sa paligid natin napakaingay. Politika, chismis, kung ano-ano, napakaingay. Ngayon na-stress tayo, karamihan na-stress, karamihan na naapektuhan yung way of life kasi sa ingay ng buhay. Yung ingay ng buhay, hindi na natin yun maaalis. That's the reality. Maingay ang buhay, maingay ang mundo. Pero kung papaano mo patatahimikin yung sarili mo, yung family mo, papaano mo i-reduce yung outside noise para ma-focus ka dun talaga sa gusto mo, malaking challenge yun. Pero kaya natin yan. Kasi yung ingay sa lipunan, yung ingay sa mundo, yun yung distraction. Yun yung distraction. And kapag lagi ka nakafocus dun sa distraction, hindi ka na makaka-focus dun sa gusto mo mangyari. So, para sa akin, although unti-unti ko pa rin naman na ina-adapt sa atin, is bawasan yung ingay na pumapasok sa family natin. Like, paano po nag-business? Iba yun. Yun yung ingay na gusto ko, yung alam mo po. Yun. Pero bottom line is reduce noise para makapag-focus kayo sa mga gusto nyong gawin. And yun nga, yung sabi ni Mrs. Work-life balance. That's it. Again, this is CEO Paul from Boracay. And I think we have shared a lot. But hopefully, meron kayo natutunan. And hindi nyo man kayang i-duplicate ngayon. But time will come, your time will come in His time para magawa niya rin yun. Again, as I always say, success is a choice. So choose success.